sa ulo ng mga nagbabalang sports balita. 5-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire, itinuturing na tune-up opponent ni Frenchman Anthony Setu. San Miguel Beermen, unang pumutok sa PBA Governors Cup Semifinal Series kontra Rain or Shine Elasto Painters. National triathlete Claire Adorna, determinadong makasungkit ng ticket patungong 2020 Tokyo Olympics. PTV Network at Sports Vision, muling pinagtibay ang broadcast partner sa Spikers Turf. 11-time NBA All-Star shooting guard Dwayne Wade, magbabalik sa roster ng Miami Heat. 2-time champion Rafael Nadal, laglag sa second round ng Wimbledon Tennis Open. American par buster Scott Langley, solo leader sa opening round ng Greenbrier Golf Classic. At Swiss cyclist Fabian Cancellara, nangakong ibubuhos ang lahat sa kanyang pinakahuling pagpedal sa Tour de France ngayong season. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghanip sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, patuloy ang pagsalang sa sparring sessions ni Pinoy Hard Leader Nonito Donaire Jr. sa Ala Boxing Gym sa Cebu City. Ito ay para sa kanyang nalalapit na matchup, rival Anthony Setu, na isang tune-up naman para sa possible world title shot sa huling bahagi ng taon. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Miss Judith Caringal ng Sports Radio 918. Itinuturing ni 5-division world champion Nonito Donaire Jr. na isang tune-up fight ang paparating na laban sa Macau, China. Sa Hulyo 18 sa Cotai Arena ay sasagutain ni Donaire defense rival Anthony Setu sa isang 10-round non-title bout. Ayon kay Donaire, siniyak umano sa kanya ng top-rank promotion na maikakasa nila ang panibagong world title shot para sa kanya ang taon. We're wanting to, but obviously the fight that they got me, so I'd rather fight than wait for a while so they can get more title fights. So in order for me to just keep being, somebody keep being active, I need to fight, so I'm very good to fight. Samantala, kontento naman si Donaire sa mga nakakasali niya sa sparring session sa Ala Boxing Gym sa Cebu. Kabilang narito si top featherweight prospect Mark Magsayo. Really good quality, so we're really happy with us playing with the Elderberries and the Ala promotions. They've helped out a lot in terms of having the good fight, and all the guys that I'm playing with, and the coach there for making it convenient for me. So it's been good out here. Tatampanan rin si Donaire bitbit ang professional record na 34 victories, 22 by knockouts and 3 losses. Habang ipaparada naman ni Setu ang karkadang 20 victories, 8 by stoppages at 3 talo. Para sa PTV Sports, Judy Sports Radio 918. Sa basketball, unang pumutok ang San Miguel Beermen sa semi-final series kontra Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Governors Cup. Sa pamamagitan ng balancing opensa, umani ang Leo Austria mentored squad ng 101-95 come from behind win kontra Rain or Shine sa opener kagabi, upang hawakan nila ang 1-0 edge sa best of 5 series. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Aminado si San Miguel Beer head coach Leo Austria na nakakuha sila ng inspirasyon sa Alaska Aces. Sa lang 101-95 come from behind win kontra Rain or Shine
shine Alaska Painters sa series opener kagabi. Mula sa 24-point deficit, unti-unting nag-rally ang Beermen hanggang sa tuluyang mahawakan nila ang 1-0 series advantage kontra rain or shine. Ayon kay Austria, nagkaroon sila ng lakas ng loob na makabalik sa laro dahil sariwa pa sa kanilang isipan ang successful fight back na ginawa ng Alaska kontra Purefoods Star noong Miyerkules ng gabi. More than 20 points and we were able to catch up and take the lead and eventually we won the game. So during that time, we game last night, so Alaska I think they're down by 18 points and then all of a sudden turned around. Almost may similarity, but I have to credit a lot of my players. Samantala, pinuri naman ni Austria ang pagbabalik ng tikas ng laro ni star point guard Alex Cabagnot na nag-contribute ng 15 points, 5 rebounds at 8 assists sa panalo kontra Alaska Painters. Alex Cabagnot, for the first time after a social performance at the game, finally, nakita namin yung kanyang talagang true work niya. Bukod kay Cabagnot, nagpamalas rin ng solidong na Marshall Lassiter, Junmar Fajardo at Arwin Santos. Gayon din si former best import Arizona Reed na tumikado ng 22 points, 13 rebounds and 8 assists. Ang Game 2 ng semi-final series ng San Miguel Beer at Rain or Shine ay muling idaraos sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 912. Samantalang tiyak na ibubuhos naman ng defending champion Star Hot Shots ang lahat sa Game 2 ng sariling semi-final series kontra Alaska Aces ngayong gabi. Ito'y para makaiwan sila sa peligrosong 0-2 hole sa series kontra Aces. Narito ang report ni Haji Caaminio. Importante para sa Star Hot Shots na makabawi sila sa Game 2 ng PBA Governors Cup Semi-Final Series kontra Alaska Aces ngayong gabi. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarrientos, kinakailangan ituring nilang do-or-die situation ang bawat laro dahil mahirap na anyang mabaon sa 0-2 hole lalo pat maikli lamang ang serye kontra Alaska. This is a short series, no? Hindi ka pwedeng mag-adjust ng sobrang dami. Cut na, no? Sa side namin. Kung mapabayaan namin na manalo pa sila ulit. Kasi medyo mahirap na sinaro. Aminado rin si Abarrientos na masyadong nag-relax ang kanilang mga players kaya't nagawang mag-rally ng Aces sa series opener noong isang gabi. Bukod pa rito, hindi rin umano nila inaasahan na puputok ng husto sa opensa sina Alaska import Romeo Travis at point guard Chris Banchero. Well, lack of discipline, so coming out from the third quarter, medyo nag-relax nga kami. Nag-shooting for granted, yung mga skill na dapat namin gawin, hindi namin nagawa. Nakalimutan namin na ganun pala siya kagaling mag-swing inside, no? And we're trying to control yung single coverage and defense, no? Medyo meron silang momentum niya towards the game because the local helping like Abueva, Casio, down the stretch, especially Banchero, no? Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Purefoods at Alaska sa lone game sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman sang-ayon ng Alaska Aces coaching staff sa obserbasyon ng ilang eksperto at fans na sila na di umano ang dapat tawaging never say die team. Nagbabalik si Haji Caaminio. Ipinagtibit balikat Alaska Aces head coach Alex Compton ang taguri sa kanila bilang bagong never say die team sa PBA. Ito'y kahit pa ilang serye ng come from behind victories ang nairehistro nila ngayong season. Kabilang na rito ang 97-91 win kontra Purefoods Star Hot Shots sa series opener noong isang gabi. Ayon kay Compton, tanging ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel lamang ang dapat na magmay-ari ng never say die slogan. I believe yung slogan na yan, it belongs to Ginebra. Hindi lang sila mahusay, pero ang pinakagusto ko yung karakter ng mga bata, grabe na dapat. Wala talagang bukat sa kanila, kaya kasi naman sana hindi naman nakapot sa ganun, lamang na naman ang kalaban sa akin na kapot sa brand, ganun, but wala sa nangyayari, ang gusto ko talaga sa mga players ng Alaska, gusto mo sigil. Malaban pa rin, so yun ang masarap sa isang coach.
Inihayag rin ni Compton na ipinapaubaya na lamang niya sa mga fans kung anong taguri ang dapat na ikabit sa Alaska. Hindi naman ako mahilig sa slogan. So, paano lang mga fans kung anong gusto nila. Basta kami lalaban ko na laban. Grabe naman talaga yung mga players galing sa kanila rin. Lalaban sila. Bobong kahit lamang ng kalaban. Wala akong masabi. Pero pagdating sa slogan, siguro baka na mga fans yan. Panahon pa ni living legend Robert Sonny Jaworski nang mabansagan bilang Never Say Die Team ang Ginebra. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantalang nagsimula lang sa kanyang bagong trabaho bilang Pangulo ng Basketball Coaches Association of the Philippines o BCAP, si former PBA mentor at current Barangay Ginebra Team Governor at Team Manager Al Francis Chua. At ang unang tututukan ng one-time Philippine Basketball League Grand Slam coach ay ang maiangat ang kalidad ng coaching sa bansa. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Grospe. Nangako si former PBA coach Al Francis Chua na gagawin ang lahat para maiangat ang antas ng coaching sa bansa. Ito'y matapos na maluklok siya sa pwesto bilang bagong Pangulo ng Basketball Coaches Association of the Philippines o BCAP kapalit ng magbitiw na si incoming PBA Commissioner Chito Narvasa. Ayon kay Chua, maglalatag siya ng malawakang coaching program sa bansa para sa lahat ng mga homegrown mentors. Ang plano ko coaching ba na coaching ko super hindi na natin mga pagkalusot dahil sa dalang dito at naman nila today then at the same time with the fact that everybody can watch the video. Samantala, nilinaw naman ni Chua na wala siyang balak na magbalik sa coaching duty dahil masyado na umano siyang abala sa trabaho bilang team governor ng Barangay Ginebra, gayon din sa kanyang mga nakalinyang aktibidades sa BCAP. Although everybody's telling us I should go back, but I said, I'm the person that I can help our duty. Wala pang may tutulong natin na tayo na magulungan sa mga players natin. Si Chua ay huling nagsilbi bilang head coach ng Ginebra sa PBA noong 2013 kung saan nadala niya sa finals ng Commissioner's Cup ang crowd favorite ball club. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, ibinaling na ni National Triathlete Claire Adorna ang atensyon sa asam na makasungkit ng ticket patungong 2020 Tokyo Olympics. Ito ay matapos na kumolekta siya ng gold medal sa nakalipas sa Singapore SEA Games. May report si Ms. Arian Malyari. Magiging abala sa pagsabak sa mga international triathlon races sa mga susunod na buwan. Si SEA Games gold medalist Maria Claire Adorna. Ito'y para sa kanyang asam na makakuha ng pwesto sa 2020 Tokyo Summer Olympics. Ayon kay Adorna, wala siyang aaksayahing oras sa training, lalo pat nakalinya na ang mga qualifying events na kanyang lalahukan. Kabilang narito ang Triathlon World Cup sa South Korea sa buwan ng Oktubre. Madami po eh. We have the Songyong this October. We have to go to abroad po. Tapos, we have to undergo training camp for like and months. Tapos, we have to win kasi Continental Cup, Asian Cup, and World Cup to earn points for the 2020 Olympics. Samantala, aminado naman si Adorna na marami pa siyang dapat matutunan at kailangang i-improve sa kanyang performance. For me kasi, I consider it as learning experience. So marami pa akong matutunan siguro along the way. Marami pa akong kailangan i-improve, marami pa akong kailangan palakasin. At I know naman kasi may mga tao magagabay sa akin para matutunan ko yung mga pagkatulong ko para makaabot sa mga goals namin. Bukod kay Adorna, Madrid na makasungkit ng ticket patungong Tokyo Olympics si SEA Games silver medalist Kim Mangroban.
Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa chess, at least top 5 finish ang inaasinta ni Pinoy Grandmaster John Paul Gomez sa kanyang nalalapit na pagsabak sa Asian Continental Chess Championship sa UAE. Hindi para makakuha siya ng pwesto sa World Chess Cup na isasagawa naman sa Azerbaijan sa buwan ng Setyembre. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Full focus sa training ngayon si top Pinoy Grandmaster Paul Gomez. Ito'y para sa kanyang nalalapit na paglahok sa Asian Continental Chess Championship sa UAE sa susunod na buwan. Ayon kay Gomez, kinakailangang mapanatili niya ang tamang forma para maging maganda ang resulta ng kanyang kampanya sa August 1 to 13 Chess Fest, kung saan ang top 5 wood pushers lamang ang mabibigyan ng ticket patungong World Cup sa Azerbaijan sa Setyembre. Kailangan yung materials, kompleto sa materials, yung computer, at saka sa tapos sa physical, yung exercise, kung ano mang physical na exercise, ito mahaba yung game, isang laro, mahabot ng 5-6 hours. Samantala, aminado naman si Gomez na mabigat ang laban sa Asian meet. Lalo pat kabilang sa mga makakatapat niya ay ang mga top bets mula sa mga bansang China, India at iba pa. Yung slots for World Cup doon kukuha niya. Ibig sabihin, kalaban yung maraming malalakas sa China at sa India. So most likely, puro sila yung makakakuha ng slots. So kung may makapasok sa atin from Philippines sa isa, ano na yun? Sobrang laking bagay na kasi mostly Indian players saka yung Chinese na makakakuha ng slots. Kaya, sorry talaga nun. Sa kanyang kasalukuyang ELO rating na 2,512 points, si Gomez ang tumatayong #1 chess grandmaster ng bansa. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, muling mapapanood naman dito sa Telebisyon ng Bayan ang mga aksyon sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ito ay matapos na muling magkasundo para sa panibagong broadcast partnership ang PTV Network at Sports Vision. Para sa detalye, narito po muli si Ms. Arian Malyari. Muling pinagtibay ng Sports Vision at People's Network ang broadcast partnership para sa Spikers Turf. Ito'y matapos ang matagumpay na staging ng Open Conference ng pinakabagong Men's Volleyball League sa bansa. Sa panayam ng PTV Sports, inanunsyo ni Sports Vision President Ricky Palou na muling mapapanood sa PTV Network ang mga aksyon sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ayos naman yung usapan namin with Mr. Eric Guensol. So we are still going to air it on PTV for sa gabi. May konting slight change lang kasi there is a pre-son program, 15-minute program to do at 10:30. So our Spikers Turf mag-uumpisa yan ng 10:45 hanggang mga 12:30. That's good for volleyball, di ba? Dahil mas madalas makita ng tao yung laro ng volleyball, mas it promotes the game. Sa panig naman ni PTV Network Sales and Marketing Director Eric Go, malaking tulong ang pagpasok ng Spikers Turf sa pagpapalakas ng sports program ng telebisyon ng bayan. We're very glad and excited that Mr. Palou, they're happy with our partnership with PTV. We're entering our second conference and airing Spikers Turf on PTV was really monumental kasi we were able to capture different audience. Ito yung mga mahilig sa sports, especially sa volleyball. Hopefully, tuloy-tuloy na to. Sa Hulyo at 13 sa San Juan Arena, itinakda ang opening ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. 7-time NBA All-Star shooting guard Dwayne Wade magbabalik sa roster ng Miami Heat. Yan at ang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Magbabalik sa roster ng Miami Heat si All-Star shooting guard Dwayne Wade. Ayon
anunsyo ng 6'4" dribbler na nagkasundo sila ng hit sa 1-year $20 million deal ilang araw matapos na mag-opt-out siya sa final year ng kanyang kontrata sa team. Dahil dito, tumaas ng $3.9 million ang salary ni Wade para sa papasok na season at inaasahang lalaki pa ang kanyang sweldo sa mga susunod na season dahil papalo ng hanggang $90 million ang salary cap ng bawat team. Namalagi si Wade sa kanyang unang 12 season sa liga kung saan nabigyan niya ng 3 NBA championship ang team. Pero sa nakalipas sa season, nabigo ang Heat na makapasok sa playoffs matapos na iwan sila ng 4-time league MVP LeBron James. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa Deporte, Miss Judith Karinga, ng Sports Radio 918. Nagwakas na ang kampanya ni two-time champion Rafael Nadal sa men's singles ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Kagabi ay lumasak ng upset loss ang 10th-seeded Spaniard sa kamay ni German qualifier Dustin Brown, 7-5, 3-6, 6-4 at 6-4 sa second round ng Gosport Grand Slam Tournament. Center court ng All England Club, baseline shots at net attacks ang ginamit na armas ni Brown sa laban, kung saan humataw siya ng 58 winners sa kabuuan ng match. Ang third round opponent ni Brown ay si 22nd seed Viktor Troicki ng Serbia. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si defending champion Petra Kvitova ng Czech Republic. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Kurumi Nara ng Japan sa straight set 6-2 at 6-love kagabi. 2 beses na nakabreak si Kvitova sa opening set bago niya na blanco ang kalaban sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Kvitova ay si Jelena Jankovic ng Serbia. Sa golf, inakupan ni Scott Langley ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Green Brier Classic sa White Sulphur Springs, West Virginia. Kanina ay pumalo ang 26-year-old American ng bogey-free 8 under 62 sa Old YPPC course upang lumamang siya ng one-shot laban kina Danny Lee at Jonathan Beard. Humataw si Langley ng 4 na birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 4 pang birdies sa back 9. Sa kabilang banda, kapwa nagrehistro naman ng tig-7 birdies sina Beard at Lee. $6.7 million ang total pot money na nakataya sa 2018 Green Brier Golf Classic. Sa football, 4 na malalaro ang kinasigo ng US Major League Soccer o MLS. Ito'y dahil sa iba't ibang infractions sa mga nakalipas na laro sa liga. Pare-parehong pinagmulta ng undisclosed amount sina Toronto FC center back Damian Curtis, Columbus Crew forward Federico Higuain, New England midfielder Kellen Rowe at Real Salt Lake winger Jamar Phillips. Napabalitang nairita di umano ang game official sa sobrang pagreklamo ni Curtis sa laban kontra DC United. Nag-asal di umano ng kalaban si Higuain sa matchup kontra Revolution, hinampas di umano sa liid ang isang player ng Columbus habang sinasabing paangas na lumabas naman ng football field si Phillips matapos na matawagan siya ng red card sa laban kontra New York Red Bulls. At sa cycling, nangako si Swiss cyclist Fabian Cancellara na ibubuhos ang lahat sa kanyang pinakahuling pagsigaw sa Tour de France ngayong season. Ang 34-year-old time trial specialist ay kumolekta na ng 8 stage victories sa Tour de France. Kabilang na rito ang 7 mula sa race against the clock. Plano niya na magdagdag pa ng isang stage win sa 3-week biathlon bago siya tuluyang magretiro. Ang kick-off ng 2015 Tour de France ay itinakda bukas. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si Tim Cone ang winningest coach sa Philippine Basketball Association o PBA? Kumolekta na ang American mentor ng 18 kampyonato sa liga. Kabilang na rito ang 2 Grand Slam feats sa piling ng Alaska Aces at Beerfoot Star Hotshots noong 1996 at 2014. Bukod pa rito, 3 beses na rin nahirang bilang PBA Coach of the Year si Cone. Nagbabalik
Babalik ang PTV Sports. Yes. Okay, meron tayong special guest. Bagay yan siguro. Basahin muna, Meg, ang ating question of the day. At ang question of the day natin is, sino sa tingin nyo ang maghaharap sa finals ng PBA Governors Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our PTV4_sports. Yun! Okay. So, Haji, bati ka muna. Hello, good evening. Very beautiful Friday evening. At nag-fairness ngayon, napaka-special ng guest natin. Of course. Makakasama natin mga kaibigan ang very amiable at charismatic team manager, team governor, at bagong presidente ng Basketball Coaches Association of the Philippines. Coach pa rin yan sa puso at isipan. Coach Al Francis Chua. Coach, good evening. Welcome sa PTV Sports. Good evening sa inyo tatlo. Good evening, Dennis. Yes. Okay, Coach, si Meg at saka si Haji. Okay, mga si Haji, mga bago mukha to, bago mukha. Yes. Bago guwapo mukha. Coach, una-una muna siguro, i-touch muna natin yung pagiging presidente mo ng BCAP. Ano bang dahilan at bakit tinanggap mo yung position na yan at anong merong i-offer ka para sa mga coaches dito sa Pilipinas? Hindi kasi kailangan natin tanggapin dahil nagkaroon ng botohan. No? So, tayo na boto na naging paging presidente ng BCAP. And then, it's a very para tayo dahil swerte tayo na tayo napili after Yenkiao, after Chito Dalmasa. So, malaking sususil dahil ito puro pagagaling na leader, no? So, nandiyan pa naman sila sa paligid ko to guide me. Kasi alam mo naman, nationwide to. So, kailangan siguro talagang mabigyan natin ng pansin, lalo na yung mga sa provincial coaches na matutunan nila kung ano ang basketball dito sa Maynila. So magpaparating tayo ng mga foreign coaches para magkaroon sila ng basketball coaching team. Ayan, okay. Ako, Coach, alam ko, busy ka ngayon dahil nanonood ka ng game, ano? Siguro na tayo dito sa mga nagtatanong. Marami nagtatanong, kami ang kinukulit, marami nag-aalala sa mga fans ng Ginebra. Ano ba itong mga bali-balitang titrade daw si R.A. Tenorio, si Mac Barakae, at kung sino-sino ba, Coach? Chris Ellis, galing na sa'yo mismo, sa iyong bibig. Ano bang katotohanan sa mga ito, Coach? Okay, ako, ano mo, no? Sana kinausap mo na nila ako. Kasi siguro pagdating sa ganyan, sa trade na ganyan, ako unang nakakaalam diba? Ano ba talaga ang pakay nila, paano lalaman? Kasi wala akong alam, may nagsabi lang sa akin na si LA 23, tinatawag ng mga fans. Now, mga fans, mga mahal ko na fans ng Ginebra, wala akong katotohanan yun. Wala akong talagang kaming alam sa kung sino man nagpakalat na titrade o si LA, lalo at LA, nakalagay ang LA Tenorio. Sana kung sino man yun, huwag naman natin bigyan ng sama ng loob yung mga fans para lang magkaalala sila. No? Ano ba yan? Ginagawa ba nila yan para mataranta yung fans kasi wala silang magawa? Personal ba to na may galit sila sa player ko kaya nila ginaganon? Diba? O gusto lang gumawa ng gulo para mapansin ka ng mga tao? Hindi ko alam kung ano no? Iba-ibang pakay yan iba-ibang ano, no? Pero sana lang bigyan nila ng ano naman kasi alam mo ang fans sa Ginebra, they're so emotional alam ba? Kaya kami sobrang mahal nila kami, kaya sobrang mahal din namin sila. Ang problema dito, di ba, nasasaktan yung mga fans namin pag nakakarinig na gano'n. Ang problema, hindi namin alam. Wala kami alam. No? Kahit parang nyo kami sa noon, kami dalawa, wala kami alam about that trade. Di ba? Ako, sinasabi ko sa inyo, LA Tenorio will diba? Siguro naman, pagtapos ko magsalita nito, tapos isasagot na naman nila. Maghihintay lang ng oras. Maghihintay lang ng ganito. Kaya mga mahal kong fans ng Ginebra, mga kapatid namin, wala akong katotohanan ng LA Tenorio.
Okay. Now, Coach, gaano ba ka-importante or kumbaga sa mga player and sa inyo, as a team, as team manager, as team governor, na yung mga players ninyo ay nai-involve sa mga ganitong usapin, whether totoo o hindi. Anong effect nito sa mga team na katulad ninyo, Coach? Hindi kasi ganito eh. Alam mo, pag player ka ng isang team, merong iba dyan pag hindi nagagamit, gusto magpatrade. Pero naman dyan, pero kahit ano sabihin mo, pag matitrade ka, masakit sa iyo kasi may mga barkada ka na dun eh. Diba? Una yun. Pangalawa, may mga fans ka na dyan sa team mo, mapa Ginebra, mapa San Miguel, mapa Purefoot, lahat sila, bahay mo na yun eh. Tapos biglang mga chichismis na ititrade ka, although sa sama ng loob nila. Pero pag napa-explain mo naman, wala namang problema. Kung totoo. Diba? Pero kung merong puro-puro lang o chismis lang para lang manginis o para lang guluhin yung mga fans o para sakta lang yung isang player, sana naman alam niyo naman yung number ko, tawagan na lang nila ako. Lagi ako na sa PA, halos every game nandun ako. Pwede ako matanong ng mga tao kung totoo ba yung chismis ng mga ganon. Dahil hindi naman ako magsisinungaling sa kanila. Okay, Coach, si Haji po. Okay na ako. Alam mo, ikaw naman magtatanong. Then, Coach, ito, so you've ended all speculations about LA Tenorio. So after that quarterfinal exit against Alaska Aces, para po sa sake ng mga fans ng Barangay Ginebra, may gagalawin ba sa lineup natin, sa roster natin, o may mga moves po ba tayong gagawin sa off-season? Sa ngayon, wala, no? Yung mga moves yan, alam mo, minsan, kailangan yan, tatanong sa amin at sa management side, may mga trade pa, may mga ganito ba. Alam mo, it depends on the coach eh. Diba? Kasi ang coach, siya nakakaalam kung ito kailangan niya. Hindi mo madali mag-trade. Hindi pwede sabihin ng coach, gusto ko si Superman, bukas at sa'yo na si Superman, hindi pwede. Diba? Talagang pinaplano yan kung paano mag-trade. As of now, wala pong trade ang Ginebra. Coach, si Meg po, madami po kasing mga experts and fans na nagsasabi ng Alaska Aces na daw po ang masasabing may never say die attitude or never say die team. Ano pong comment niyo doon? Alam mo, lahat naman yan eh. Ang Alaska, they call it never say die. Why? Because coming from behind, tapos ahabol sila malalalo. Diba? Ang nagsasabi yun, fans ang Alaska. Diba? Pero fans ang Ginebra, kami pa rin ang never say die. Katulad kahapon, ang San Miguel, out from behind, nalalo. Down by 21 points or 20 points. So pwede sabihin ng fans ng San Miguel, na rin sila. Diba? Pero yung never say die kasi nagsimula yan sa atin sa Ginebra, no? So, they can use that. They can sabihin nila kami never say die. Kahit lahat kami never say die, wala namang problema. Kaso lang yung moniker na yun, nag-umpisa talaga sa Ginebra. Okay, Coach, last few questions na lang. Last question para sa akin. Pagdating sa core ng Ginebra, masabi ba natin na ito pa rin ang inyong gagamitin in the next season or this is the future of Barangay Ginebra para sa iyo bilang governor and team manager, Coach? As of now, kasi may dadating na August, may draft tayo. So, siyempre, makakakuha tayo ng mga player dyan. And then we'll see what's going to happen about the composition of the team. Tsaka siguro mapag-uusapan, diba? Tsaka yung kasi, hindi mo lang pwede matasabi dahil hindi pa namin alam kung sino ako sa draft. Yun, Pero si Coach, gano'n ka-importante para sa team yan at saka sa'yo? Sino? Si LA? Si LA, especially last conference, ang ganda naglalaro. Diba? He's the leader of, one of the leader of the team. Diba? Makikita nyo, hindi nag-accept ang isa-iya, nalaro, depensa, opensa, malaking bagay. Diba? Kahit sino siguro, Norio, hindi mo papakuha lang pa sa bakset, diba? Not unless pwede may pasero. Diba? So, sinasabi nila natin, LA, separate. Tagal-tagal na sinasabi, ngayon nasabi pa rin Sabi nga ni LA Coach, pabayaan na, tatahimik din yung mga yan. Oo nga. Basta sa akin, ako,
guarantee you guys that LA will stay with Ginebra. Okay. Pero kung sinasabing yung kabilang supposedly partner din, yung Pringle, hindi ba para sa'yo parang kasing galing o mas magaling kay LA kung sakasakali? Yung Pringle, hindi ba parang enticing para sa'yo? Pringle kung sakasakali? Hindi, ito na lang ang tanong ko sa kanila. No? If you're the owner of Global Port or the coach of Global Port, are you gonna trade Pringle? That's a big question. Now, if you're the manager or the coach of Ginebra, are you going to trade LA? Diba? I think they're one of the most best point guard in the country, in the league, no? That's why LA is so inasagilas, ganito. Yung mga ganong klaseng player, hindi basta-basta ito namimigay. Okay, alright. Diba? Diba? May talent si Pringle, yes. May talent. Kahit magkaiba sila ng talent, pero pareho sila magaling. Diba? Mas maganda siguro pag pagsamahin mo yung dalawa. Pero yung parang pagpapalitin mo, both teams yan, mag-iisip ng 3 beses yan bago nila bitawan. Ayun, okay, alright. Coach, bago tayo magtapos, ang iyong mensahe sa fans ng Ginebra at sa iyong mga player na nababalita rin sa mga trade talks, Coach. Una-una sa pinakamamahal ko mga fans ng Ginebra, alam ko nag-worry kayo about the trade na chismis. Talagang chismis lang po yun. Kasi wala akong alam doon. Magalala, yung mahal yung player na si LA Tenorio po dito po sa atin na maglalaro. Tapos hindi na niya next season. Wag po sana kayo magpapaniwala. I got a Twitter account. You can ask me there or if you know my cell phone number, call me. Okay? Ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa ilang conference na hindi po tayo nakakapasok sa gusto natin makapasok. Huwag po kayong magkalala. Kami po, ginagawa po namin lahat ang magagawa namin para po makapasok sa gusto natin marating. Salamat po sa walang sawa na pagsusuporta kay Ginebra. Okay. Coach, maraming salamat sa iyong time. Sa iyong team. Maraming salamat sa pagtawag mo, Dennis, sa inyong tatlong sikat. More power sa inyong tatlo. Maganda tingnan sa inyong tatlo puro magaganda at gwapo Balit na bagay. Salamat sa Coach, salamat ha, mabuhay ka. Mabuhay rin kayo. Alright, yan po si Coach Alfra. Narinig din nyo pwede ninyong i-Twitter ka. Very open yan, mga nakakalam din ang numbers. So yung mga nagtatanong sa amin, mga nangungulit, yan coming naman siya from team manager and team governor Al Francis Chua. Ayos, sa ating mga text message. Alright, from John Paul Vargas Rio, sabi niya, Star at SMB. Naniniwala ako na kayang pumasok ng Star sa finals at baka mag-champion pa. Okay, sige, basa pa tayo habang nagdagdag dito sa atin. Si Henry Chokson, SMB versus Star Hotshots para dumugin ng tao. From Regan Banyares, SMB versus Aces. Ito si Rod Basit Ramos, tinatanong niya yung trade sa Ginebra. Yan, nasinagot na mismo ni Coach Al Francis Chua na walang gagalawin sa ngayon. From Mac Tolero, sabi Beerman versus Aces, I'm yan ng Game 7. Game 7. Finals. Same, sila Game 5 lang. Ito sabi ni John Michael Di Maranan Aguilar, SMB versus Star Hotshot yan. Parehong solid ang lineup nila. Pakibati po asawa ko si Shane Pamintuan Aguilar at anak kong sina John Calvin at John Harvey dito sa Tarlac na laging nanonood sa inyo. At Di Maranan family sa Asis Mendez Cavite. Thanks and more power to your show. Thank you. From Villanueva, Osray Roel, sabi ng Stars versus Beermen. Wala nang iba pero kailangan bumawi sila kundi Alaska at San Miguel. Di po ba mga idols? Good evening at hi sa inyong lahat. Nino Abinyante, Star Shine. Pero mas maganda siguro kung Alaska and SMB, pero pare-parehas po silang malalakas at magagaling. Totoo po ba yung trade ng Ginebra? Hindi nga daw, sabi ni Coach Al. Barako at Global. Salamat po mga idol, Dennis Meg at Haji. Yes, from Charles Go, SMB versus Alaska, rematch sila. Rematch sila. Okay, sabi naman ni Leo Azarcon, SMB versus Alaska yan. From Mel Lorenzo Fulon, sabi niya, Beerman versus Aces ulit, round 2 ng finals. Okay, round 2 ng finals. Joe M. Iceberg, SMB, Pure Foods. From John Michael Di Maranan Aguilar, SMB versus Star Hotshot yan, parehong solid
nila. Nabasa na natin si John Michael. Si ano na lang, si Shen Salungkay, Rain or Shine versus Star Hotshot Sana. From Joe Iceberg, sabi SMB Pure Foods. Okay, from Melvin Roy Javier Eugenio, madugong rematch, San Miguel versus Alaska. Alright, from J. Agustin, Rain or Shine Dow versus Alaska. Sa survey natin, parang mas madami SMB hotshots. Ito, gaya ni Mike Espiritu, SMB versus Star. Okay, mga trade rumors, nasagot na ni Coach Al. Pabati po, Mike from Isabela. From Michael John Lovett, Pure Foods versus Rain. Okay, Raymart Corpus, Respicio Agag, Rain or Shine at Alaska. Parehong team na ibinibigay ang lahat para may panalo ang laban ng kanilang kupunan. Nasa puso ang dedikasyon sa paglalaro at buong tapang na nakikipagsagupaan kahit magkabali-bali ang katawan. Pakibati po lahat ng Rain or Shine fans. Thanks po. From Nance Nucom Robes, SMB at Alaska, Part 2. Part 2. Jeric, last na lang to. Si Jeric, France, Reyes, Zulueta, Alaska versus SMB muna. The repeat. Hopefully, Alaska will be victorious this time. God bless and peace, everybody. Hi to Zulueta and Reyes family. Alright. Hello, hey, man. Kota. Oo, syempre. Hinuhuli ko eh. Bati na. Thank you kay Alfred Peralta at saka kay Reggie Ngo. Yan, nag-picture sila. Maraming salamat sa Viewblends. Visit them at facebook.com/ViewblendsPH, the House of Silhouettes, Pampered Butch Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defend of California Bow, Salux Medical Center, Miss Babes of Dermisthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Brent Couture. Oy, batiin daw natin si Nika Baldos, yung floor director natin ngayong gabi. Maraming salamat. Si Johan Mercado, maraming salamat. Tapos si JR Pantuan na nanonood daw ngayon sa atin via cellphone. UV Express na biyahin Trinoma hanggang Novaliches pa yan. Talagang nakatutok sa atin yan. Yung mga pasahero din ng UV Express dyan. Salamat, JR. And of course, kay Mama, Papa, I love you, Ginger, Ate Rose, and of course, De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. Pantua family, dyan po sa Liano, Caloocan City. Miss Aiza, I love you. At sa Lunes po, please watch News at 1. Ayan. Dito po sa PTV. Gano'n lang. News at 1 p.m. Sa PTV pa din. Oh, si ano? Ay, si Julius isang buhon. Ito na ngayon. Happy birthday. Wala ako nakakita ng pansit. Maski Momo. Wala akong Mag-eating na reporter yan eh. Mag-eating. Okay, ako naman, my wife, Winnie, I love you. Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dad, Mama Lau, kay Kuya King at saka Shil Bunso. At maraming salamat kay Coach Al Francis for allowing us to talk to him, and kay Maki Villena ng Barangay Ginebra Facebook fan page, 500,000 likers. Si Maki Villena palang admin ng founder. Salamat Maki. And syempre sa Sports Radio 918, maraming salamat kay Director Tito Cruz ng PBS at saka kay Miss Medyo Ramos ang ating station manager ng DWR, kay Mr. Rick Santos, maraming Sir Monon, yes, maraming salamat po. Ako po si Dennis Principe and Haji Camino. Until next week, ito po ang inyong paboritong BTV Sports.